nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang Iglesia ni Cristo. Lalo na yung isa rito, dito rin nakabilanggo yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. Hindi nga po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng abogado, ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Ramil Madriaga. Doon po kasi sa kanyang panayam, Nelson, sa abogado, opo, na, ano po ang abogado? Attorney ate, mamaya hanapin ko. Ito hong abogado ito ay kinapanayam na isang abogado po ni Ramil Madriaga na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po, nakabilang po ito sa PGMP facility sa Bikutas. Kaso kidnapping for ransom. Yan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ngayon po, sinasabi nitong kanyang abogado na ito daw si Ramil Madriaga, Attorney Raymond Palad. Ayan, Attorney Raymond Palad. sinasabi nito si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sen. Yan po ang gagawin natin ng reaction niyo. Yung sinasabi ni Kuya Jem at Kuya Nelson at si Senador Dante Marcoleta. Yan patungkol sa pagtawid di umano ang abogado ni Ramil Madriaga, si Atty. Raymond Palad, na pilit niyang, kasi may nag-interview daw doon sa attorney ni Ramil Madriaga na sinasabi daw niya ng abogado na active member ng Iglesia ni Cristo si Ramil Madriaga. Halimbago yan ay nais mo unang bumati sa inyong lahat na isang masayang araw po dito po sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Malapit na po matapos ang taon. Kaya iwanan natin yung masasamang isipan, yung baguhin na rin natin yung ating putong isipan para sa bagong taon na ating sasalubungin. Tuloy po natin yung panonood sa Live 25. Ano naman ang dahilan at kailangan iugnay pa roon? Actually, yun nga po ang pinag-iisipan ko at ni Nelson at ang ating mga kabayan. Bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Atty. Palad kung aktibo, hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon? Para sa aktibo kayo o hindi aktibo, ba't ang gusto kong malaman bakit kinakailangan iugnay pa kung anong relihiyon ni Madriaga? May angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila Na kapag Iglesia ni Cristo ang binanggit, ay napakataas ang tingin ng tao sa kaniya. Pag sinabi niya, siya ay Iglesia ni Cristo sapagkat mataas po ang tingin ng tao talaga sa Iglesia ni Cristo. Ginagalang at hinahangaan. Subalit, pagka nakagawa ng kasalanan, sasabihin ng tao, hindi baga Iglesia ni Cristo yan. Bakit ganito yan? Bakit nagnanakaw? Bakit gumagawa ng kasalanan? Totoo po yung sinabi ni Kuya Nelson na kapag ka-Iglesia ni Cristo ay mapapansin agad. Makikita agad yung religion, hindi ba ganito yan? Agila official yan. Bakit ganyan ang galing? Hindi po.
ang makikita nila ay yung kanyang religion. Subalit, ipinagtanggol ng tatlo kung ano ang kaugnayan ng kanyang mga kaso. At sino ba yan? Sino ba si Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga po ay isang leader ng sindikato ng kidnap or ransom. Bubuhay ng mga tao sa sigabubulis. Yan ang kanyang trabaho. Mastermind. Pilit nilang kinakaladkad. Kaya patuloy po natin panoorin. Sana pagtyagaan po ninyo. Makakadagdag sa kanyang Credibilidad. So ano man ang sabihin niya ay maingat niyang gagawin ito. Maaaring makadagdag ng credibilidad kung totoo na siya ay miyembro nga ng INC. Ang problema, sinek po namin ang records, wala po sa membership roster ng INC si Madriaga. Ayan. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung sasabihin po ni Atty. na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, saang punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon. Ang context po kasi, tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail. O gusto nyo ilipat sa ibang lugar. Ang sabi ng abogado ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito rin nakabilanggo yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. Hindi nga po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. At paano sila nagiging aktibong miyembro kung sila nasa loob ng pasilidad nakakulong? Alam naman po natin na sa loob ng Iglesia ng Cristo, mayroong pagtitiwala, mayroong pag-aalis sa talaan. Sino-sino yung mga inaalis? Sino-sino yung mga tinitiwala? Yung mga tao ayaw makinig ng payo. Bakit? Dapat payuhan. Gumagawa ng labag. Labag sa batas ng Diyos, labag sa batas ng tao. Pag hindi siya nakinig sa kabila ng mga sunod-sunod na pagpapayo, ayaw magbagong buhay, madaling salita, inaalis yan sa talaan. Nitiwala. Hindi po kinukonsinti ng pamamahala yung mga taong ganyan na masama ang ugali, masama ang gawain, masama ang uwi ng pag-aanang buhay. Napakaliwanag po ang tuturo at aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Laging magbagong buhay. Hindi dapat halukan ng kalokohan, ng masamang gawain o illegal para hindi mapulaan yung pagiging Iglesia ni Cristo at yung ay turo ng Panginoong Diyos na kapag ikaw ay namumuhay pa, nakikisalamuha pa lang sa buhay nito, dapat maging maayos yung pamumuhay mo. Huwag kang magdaya, huwag kang magdapa, huwag mo kaingitan yung kapwa. Hindi masamang mainggit, pero yung inggit na masama, yun ang nagtutulot ng kasamaan sa puso at isip ng isang tao. Maling-maling po yung Evangelist false yung pinabalita nila sa social media na yun ay active member ng Iglesia ni Cristo. Mahari noon, Iglesia ni Cristo siya. Subalit, dumating ang panahon na katanggal at iwala. Kaya, kahit ano pang gawin ninyong paningira sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo magtatagumpay. Kahit anong salita na kontra lamang sa Iglesia ni Cristo, mayroong babang tayo para ibang tanggol yung araw ng Iglesia ni Cristo. Walang makakasira sa aral ng Iglesia ni Cristo. Napakalinis. Maraming mahal.
tinutulungan. O, kahit mga politiko, yung mga lumalapit, walang hinihinging anumang kapalit. Ganyan po ang Iglesia ni Cristo. Kitang-kita sa social media. Yung binabalita ng bayarang mga vlogger patungkol sa Iglesia ni Cristo na ganito ang ugali masama. Fake yung mga balita. Paninira lang. Subukan mo makinig. Subukan mo makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Subukan mo makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo para maliwanag na. Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi hindi ko kilala yan eh. Halimbawa, naging miyembro nga dyan, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka eh. Opo. Alam naman nila na ang isang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangan mag-participate ng bawat miyembro. Ayun, totoo yun. Yung pagiging aktibo, dapat lagi mo regular na ginagawa. Yun ang isang palatandaan na ikaw ay aktibo. Halimbawa, kasabi ka sa isang grupo, ay hindi mo naman ginagawa yung mga gawain ng isang grupo, hindi ka aktibo. Kahit pa member ka, sasabihin mo, aktibo ako doon sa grupong yun. Hindi mo naman ginagawa yung lahat ng pinagago. Walang selfie, walang saysa. Ganun yun. Yun yung sinupunto ni Senador Dante Marcoleta. Di ba? So kapag hindi mo na nagagawa yun, hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Yes. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kasi pagka ang isang tao ay gumawa ng mabuti, hindi naman nila tutukuyin yung kanyang relihiyon eh. Ganyan kasikat ang Iglesia ni Cristo. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangan angguluhan niya ng gano'n? Ba't niya kailangan i-connecta doon? Yun lang po. Magiging aktibo, hindi aktibo. Hindi yun eh. Ang importante sa akin, ba't may pinipilit na angguluhan na siya'y dati o naging Iglesia ni Cristo member, di ba? Opo. Yun ba'y makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niya palabasin? Mukhang muna, Sen, ako sasagot. Mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Ano? Kaya nga. Oo. Siguro sa palagay nila, pag binanggit nila yung Iglesia ni active member sa Iglesia ni Cristo ay mapapagaan yung kanyang kaso. Nagkakamali kayo. Hindi kayo po. Kung halimbawa, membro ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa, makinig ka, halimbawa nga, member ng Iglesia ni Cristo. Tapos, hindi naman siya active at binabanggit pa rin ng kanyang abogado na ganito siya. Makakagaan kaya yun? Wala namang kaugnayan. Ay, naku po. Kung ano-ano mga pinagagawa ng mga tao. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo eh. Tama Di ba? po. Isa nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako, nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Kasi isang pagdinig namin nagreklamo yung isa sa mga Muslim eh. Oo. Sweeping kasi yun, Sen. Oo. Bakit pagka merong patayan at merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, no? Opo. May katuwiran naman siya eh. Oo. Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi niya, natatawa ko dahil magkatabi kami eh. Opo. Tama rin naman, huwag mo nga angguluhan ng gano'n dahil wala namang connection yung kanyang naging relihiyon kung sakasakali. Tama. Unless meron siyang gustong palabasin. Oo. Well, baka yung katwiran ni attorney Palad, yun yung sinabi sa akin ng kliyente ko na siya daw yung aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo, halimbawa, Ayan, opo. at lalong baka makasira, unang-una dapat inimbestigat. At paano ka naging aktibo ka niya? Ayun nga, Sana sana. nakakulong ka, aktibo ka ba ba? Pag Sana. sinabi ko ito, masisira tayong dalawa nito. Sana pinagana din ni attorney isip niya. Kung nangyari Kasi gano'n. kung ako yun, Oo. paano ko naging aktibo nakakulong ka? Oo. Di ba? Tama. Hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate
sa mga aktibidad na nakalatag sa inyong reliyon. Ayan. So pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayun. Huwag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi ko siya talaga miyembro. Hindi ko talaga siya Yun miyembro. na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari, bakit pati yung kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangan i-connecta mo yun? Hindi man makakatulong sa depensa mo yan eh. Kaya nga, tataka din ako ito kay Atty. Kasi malayo naman yung tanong. Bakit niya naisabi yung pati relihiyon ng tao eh? Maring sa tingin ko, umahanap ng kakampi. Alam mo naman, di ba, paano magkaisa ang mga miyembro ng iglesia, akala niya siguro ay madaling mauto. Ganun ka. Ang akala niya kung mo halimbawa naging iglesia. Palagay mo na naging iglesia. Ang iglesia ni Cristo ay bigla na lamang gagawa ng paraan para suportahan siya kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba yung Baka paniniwala yun ang niya? iniisip ni Atty. Maling-mali siya doon. Hindi kasi tayo kumukonsinti, Sen. Kahit pa sabihin nating aktibong miyembro ka, pero may ginawa kang mali, itinitiwalag po sa iglesia. Nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang iglesia ni Cristo. Ayun. Yan. Sana po, maliwanagan kayo sa ating mga kababayan, mga nakapanood, wag ko kayo maniwala. Basta kakalat ka rin ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo sa ganung mga bagay. Anyway, Sen, lipat tayo na ibang paksa. Ayun, false. Peking balita. Peking. Peking tawag dito. Pag-aangkin. Ang kapal ng mukha, no? Sabihin ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman pala totoo. Gusto lang sumakay sa kasikatan ng Iglesia ni Cristo. Yan ang totoo. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay sikat sa lahat ng bagay. Makikita po ninyo sa social media, ang daming naninira dahil sa kasikatan ng Iglesia ni Cristo. Isa na yan. Si Ramil Madriaga at yung kanyang abogado. Dapat nag-uusap muna sila eh. Sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta, teka, masisira tayong dalawa nito. Pag sinabi mong active member ka, nandito ka sa loob ng kulong. Naalala ko tuloy si General Torre noong kinuha niya si former President Rodrigo Duterte. May mga nag-issue din. May kumalat sa social media na Iglesia ni Cristo daw si General Torre. Natuklasan din. Noon. Ngayon, hindi na. Natiwalag, naalis. Ang totoo nga niyan, kahit yung mga natanggal na mga lumapad sa pamamahala, natiwalag. Nagsasabi pa rin sila na Iglesia ni Cristo sila. Subalit hindi naman totoo. Bakit? Tiwalag na sila. Inalis na ang kanilang mga pangalan sa talaan. Hindi na sila active. Lumaban sa pamamahala. Gumawa ng labag sa doktrina. Nagsagawa ng kung ano-anong mga issue. Kaya, tiwalag na sila. Pero pinangangalandakan pa rin sila. Pinangangalandakan pa rin nila na Iglesia ni Cristo daw sila. Yan ang mga taong makakapal ang mga mukha. Ang sarap ninyong pagkuuntugin. Agay! Ganon.